Noong unang panahon, sa isang maliit at tahimik na bayan sa Pilipinas, may isang alamat na nagpapangil sa mga naninirahan dito. Ito'y kwento tungkol sa nginig. Isang nakakatakot na presensya na sinasabing naglalakbay sa bayan at nagdudulot ng malamig na pagkabahala at hindi matitinag na. Ang alamat ay nagsasalaysay ng isang batang babae na nagngangalang Umbra na misteryosong nawala sa isang malakas na bagyo. Naniniwala ang ilan na ang kanyang espiritu ay patuloy na naglalakbay sa bayan, naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang maagang kamatayan. Sinasabing kapag ang buwan ay puno at ang hangin ay kumakalampag, magpapakita si Umbra. Nagtatago sa mga lilim, handang magdulot ng takot sa sino mang malas na tumawid sa kanyang landas. Asan na ba si Edwin? Oo nga no, asan na ba si Edwin? Laging late yun. Lagi na lang late yun. Ay, alam niyo ba guys? Dito sa amin may kinakatakot ang lady. Invento ka naman, te. Di nga, totoo yun, di ba Hanilet? Ay nako, ayoko na nga pinag-uusapan yung mga ganyan. Matatakotin pa naman ako. Pero totoo yun, dun sa lumang bahay. Pinaniniwalaan daw dun daw huli natagpuan si Umbra. Uy! Uy. Yan, kape kasi kayo ng kape. So ano guys? Ano yung puntahan natin? Yee! Anong pupuntahan? Wala, palate-late ka kasi. Ano, tara, G? Yee! Ayoko nga, edi kayo na lang. Hindi na, mag-BS. Rogbis pa? Tara. Mag-BS pa ba kayo? Oo. Tara. Araw ko naman pa. Uy, ano yun? Hoy, huwag ka naman manakot. Napaka-ano mo naman. Oo, naman eh. Tara na ka doon. Ito na ba yun? Hindi yung pala nakakatakot eh. Tara doon, tumambay. Ang kwento dito mga pal, si Umbra daw ay misteryosong nawala sa isang malakas na bagyo. Tapos, ang sabi-sabi pa nila, patuloy pa rin daw siya naglalakbay at naghahanap ng ustisya. Oo, alam ko pala yung kwento na yan. Wala nga nakakaalam kung ano ba talaga nangyari sa kanya eh. Baka tayo pala makatuklas. Tara, pasukan. Tara. Pansin nyo ba? Terik ang araw pero ang hangin. Tara na kaya. Lagi ka naman takot. Tara, libutin tong bahay. Lalamig na ako mga par. Teka lang mga par, nahihiya ako. Matatakot ka na naman. Bading ka talaga. Hindi na bumalik si Sean. Natakot na ata. Duwag ka rin eh. Kalaki-laking tao eh. Tara na kaya, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko dito. Isa ka pa, duwag ka din. Tara na nga. Tignan mo yun, lumang-lumang talaga yung bayan na to eh. Kaya nga kanina pa nga ako natatakot. Tara na kaya. Kaya ka naman ang ayaw mo eh. Asan na kayo si Edwin? Di ko na nakikita. Wala na ata eh. Sige, hanapin mo na muna. Dito muna ako. Sige, hanapin ko muna siya. Wala ko muna. Edwin, sino gumawa sa'yo nito?
Sino ka? Wala nang mga kaibigan mo. Hindi! Hindi ka totoo! Hindi totoo si Umbra! Ano yan? Akin yan! At yun ang nangyari sa amin nung sinubukan naming pasukin ang bahay na iyon. Kaya ikaw anak, wag na wag mong papasukin ang bahay na iyon. Maliwanag ba? Opo, inay, naglalaro lang po ako. Naniniwala ba kayo sa multo? Wala namang nagpapatunay na totoo talaga sila. Alam ko naman, pero naniniwala ba talaga kayo na nag-e-exist sila dito sa mundo? Ako naniniwala ako. Nakita na ako ng white lady dati. Gawa-gawa mo lang yun eh. Totoo nga, sa sobrang takot ko, tumakbo nga ako nun. Basta ako, di ako naniniwala sa multo. Hanggat di ako nakakita sa personal. Ang seryoso mo naman masyado. Ikaw ba, Mac? Naniniwala ka ba sa multo? Oo naman, may nararamdaman niya ako kanina na kasama natin. Natakot naman ako sa ginawa mo. O akala ko ba hindi kayo naniniwala sa multo? Speaking of multo, naalala niyo ba yung kwento tungkol kayo, no? Yung babae na legend. Tungkol sa panginginig ba yun? Sino na ulit yun? Hanggang ngayon natatakot pa din ako kapag naririnig ko yung kwento tungkol doon. Guys! May kakwento ako sa inyo nakakatakot. Ano? Basta huwag niyo sabing kanina na kinwento ko sa inyo to Oo nga. Tungkol kay Umbra, alam niyo bang totoong tao talaga siya? Ang weird lang na pangalan niya pero hindi siya legend lang. Saan mo naman narinig yan? Story maker ka talaga. Kaya nga nito, basag trip ka eh. Tuloy mo lang yung kwento mo, Mac. Ang nila mama yung dating pinaniniwala ang bahay nila Umbra. Ang alam ko, gusto lang talaga nilang malaman kung totoo ba talaga siya. Pero, namatay ata lahat ng kaibigan niya sa bahay na yon. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa loob. Pinipilit ko nga si mama na ikwento sa akin yung buong nangyari. Pero mukhang nandun pa rin yung takot ng araw na yun. Paano naman nakaligtas yung mama mo? Hindi ko alam. Hindi niya nga kwento sa akin lahat. Sabi niya pa nga wag din kakwento sa iba kaya sana wag niyo rin ipagkalat. Hello po? Pauwi na po. Paano ba yan? Pinapauwi na ako. Wait lang. Paano kaya puntahan natin yung sinasabing bahay ni Umbra? Baliw ka ba? Yung ba narinig yung sinabi ni Mac? Marami na daw namatay doon. Ikaw ba, Mac? Naniniwala ka ba sa kwento ng mama mo? 50-50. Tara puntahan bukas. Alam mo ba kung saan yung bahay? Oo, kasi sabi ni mama wag ko raw balaking pumunta doon. Try lang natin kung totoo nga. Hindi, pinapauwi na talaga. Hindi mo kasi ako Hoy, kita next bukas! Asan na kaya si Mac? Papunta na raw. Enak pala eh. Masamay ko ko dito. Hindi na kaya tayo tumuloy.
Gagawin mo naman, titignan lang naman natin yung loob ng bahay. Alis din tayo agad. Dito na ba yun? Oo, dito na yon. Pwede ba tayo pumasok dyan? Pwede yan. Inikot namin ang bahay. May mga patapong gamit na nakatambak sa iba't ibang sulok. Ngunit isang bagay lang ang nakakuha ng aming atensyon, ang diary ni Umbra. Disyembre 12, 1993. Masaya ang aking damdamin ngayong araw na ito sapagkat isang taon na kami ni Philip, ang una at sa tingin ko'y panghabang buhay kong kasintahan. Ano yan? Wala lang, nagsusulat lang ako ng nobela. Sa akin mo unang ipabasa yan, ha? Kalaunan ay dumating si Philip. Handa na ba kayo sa overnight natin? Oo naman. Kasama ba talaga tong si Philip? Siya lang isang lalaki kung ganon. Pumayag naman na si Papa. Iwalay na lang ang kwarto niya kapag tulugan mo. Nasaan nga pala si Isabela? May pinuntahan sila ng pamilya niya. Uuwi na ako. Kayo ba? Ako rin, uuwi na. Mauna na kayo. Mamaya-maya pa ako. Isang taon na nga kami ngunit ang kinalulungkot ko'y hindi pa rin publiko ang aming relasyon. Mas lalo akong nasasaktan dahil hindi man lang niya naalala na ngayon ang una naming anibersaryo. Alas 11 na. Tara na kaya matulog. Tara na. Asan nga pala si Isabela? Una na siyang natulog. Philip, pumunta ka na sa kwarto mo. Alam mo naman kung saan, di ba? Oo, alam ko. Masaya ang aming gabi. Nagtatawanan pa namin si Isabela dahil balot na balot ito ng kumot. Lalabas lang ako saglit. May nakalimutan lang akong kuhanin. Bakit hindi pa rin bumabalik si Maria? Magpapaliwanag ako, Umbra. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ang mali sa akin, masyado akong naniwala at nagtiwala. Pataya ako kay Tito pag nalaman niyang niloloko ang anak niya. Anong gagawin natin? Umbra, mag-usap tayo. Ano naman pag-uusapan niyo? Huwag ka nga nakikisali sa usapan, Isabela. Umuwi ka na nga. Baka hinahanap ka na ng magulang mo. Sige, mauna na rin ako. May pupuntahan pa kami eh. Umbra, patangarin mo kami. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Patawarin mo ako, Umbra. Ngunit hindi ko kayang harapin ang galit ng salay mo kung nalaman niya ang kalokohan ko.
Anong ginagawa natin? Nahimik ka nga. Hello, tita. Si Umbra po, nagpakamatay sa bahay namin. Kung totoong namatay si Umbra, paano nakasulat sa diary na to yung pagkamatay niya? Oo nga, no. Bakit kayo nagtatakbuhan? Mga dog ba kayo? Sandali, ano to? Parang may nakaipit. Sa sino mang makakabasa ng sulating ito, nais kong ipabatid na ang mga taong pumatay sa aking kaibigan na si Umbra ay buhay pa rin sa kasulukuyan. Lahat ng paniniwala tungkol sa aking kaibigan na siya ay pumapatay ay pawang kasinungalingan lamang. Nasa paligid lang ang tunay na may sala. Nagmamahal, Isabela. Hindi kami masyado nagtagal sa bahay at umalis din agad. Ngunit, paano naman kaya nalaman ni Isabela ang pagkamatay ni Umbra? Nakalimutan ko palang kuhanin yung mga libro ko. Isang taon nang lumipas, marami ang nagbago. Si Josh at Mateo ay nagsimula ng mamuhay sa ibang bansa, habang si Paul naman ay lumipat na sa syudad. Sa kabilang banda, isang taon ko na ring hinahanap si Isabela, nang matuklasan kong wala na rin pala siya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung nasan na ang mga pumapatay. Ngunit, ang buhay ay kailangang magpatuloy. Kumain ka muna, anak, para hindi naman yung kailang pupuntang school. Hindi na, kumain ka na. Kain ka ba? Galing mo sa school, ha? Papasok ka na. Mama, pili mo ko ganito. Oh, next time na lang, anak, ala kong pera si mama. Okay ba?
Azul, ano yung tinuturo mo doon? Azul, ano yung tinitingnan mo doon? Saan naman kaya galing tong lobo na to? Nagtagkalat ko to eh. Pagin ko na nga lang, bigay ko kay Azul. Azul! Asan ka? Lumabas ka na, Azul. Hindi na nakakatuwa. Ay nako, mapapagalitan pa ako sa ginagawa mong yan eh. Ma'am, may nararamdaman po akong kakaiba dito. What do you mean kakaiba? Para po kasi akong may nakikitang kakaiba. Ang weird lang. Huwag mo na lang pansinin yan. Huwag kang naniniwala sa mga ganun. Sige po, ma'am. Sige, mauna kayo. Ano ang nangyayari sa'yo? Gusto mo ng tubig? Wait lang. Okay na? Teka lang anak ha, at kukuha lang ako ng pagkain mo. Bangon ka muna anak at kumain ka muna. Ano ba yan anak? Ano yung nangyayari sa'yo? Masakit ba sa'yo? Hindi po. Good morning, ma'am. Good morning po, Doc. Ipapakonsulta ko lang po sana ng anak ko. Munso, titignan ko lang yung heartbeat mo. Ano ba, Angela? Ay, kasama ba siya dyan?
I'm sad to say, ma'am, but nag-run na po kami ng mga test, pero hindi pa rin po namin makita kung ano talaga yung sakit ng anak mo. Sige po, Dok. Maraming salamat po. Susubukan na lang po namin sa iba. Bakit nang iniisip mo, may problema ka ba? Yung anak ko kasi may sakit eh. Ano ba yung sakit ng anak ko? Ginabay ko ng mga doktor kung ano yung nararamdaman niya. Kung may kakilala ka dyan, pwedeng matulong sa amin. May kakilala kong albularyo, baka makatulong, sasabihin ko na lang sa iyo yung address. Hindi, maraming salamat. Ito na yung address na sinasabi ko sa iyo ang albularyo. Sige maraming salamat Sige. Hindi Tao po. Tao po. Anong kailangan nyo? Sinamahan ko lang po sila. Ipapatingin ko lang po sana itong anak ko. Sige, pasok kayo. Sige, pumunta muna kayo dyan at may kukunin lang ako. Escucha las palabras de las brujas. Anong maitutulong ko sa inyo? Magandang araw po, Mang Kepweng. Magpapatulong lang po sana kami ng anak ko. Hindi po kasi malaman ng mga doktor kung ano po yung sakit niya eh. Maaari ko bang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya? Mukhang napaglaruan ng masamang espiritu yung anak mo. Ano po kaya ang pwede niyong gawin para po gumaling yung anak ko? Pwede natin siyang ritualan. May isang batang babae akong nakita at may hawak itong lobo. Ano po kaya ang pwede namin gawin para tantanan niya na po itong anak ko? Ganito ang gawin mo. Pagpatak ng alas 12 ng gabi, umikot ka sa bahay nyo at magwasiwis ka ng asin. Saka ka humanap ng gulok at itaga mo ito sa lupa nang walang nakakakita sa iyo. Sige po, punta na po kami. Maraming salamat po. Sige, mag-iingat kayo. Santi Pesetur, Amen, Tuum, Santi Pesetur. Alam kong andito ka. Ano ba ang gusto mo? Pigilan mo na ang bata. Santi Pesetur, Amen, Tuum, Santi Pesetur.
bumalik kayo rito. May sasabihin nun ako at may tuturo akong pangontra para layo na kayo naman sa mga espiritu. Sige, mag-ingat kayo. Saan ako magtatago? Dito na. Mama! Mama! Huwag kang mag-alala anak, nandito lang palagi si mama. Hindi kita iiwan. Ano po yung sasabihin niyo? Ito, anting-anting to. Mabisa itong panglaban sa masasamang espiritu. Huwag mo nga hayaan mo wala sa kanya to. Tao po. Uy, kayo pala. Ano ginagawa niyo dito? Hindi kaya't maupo. Oh, ba't kayo nandito? Boring din sa bahay kaya kami nagpunta. Kaya nga ka-boring. Buti nga binisita ka namin eh. Ayaw mo ba nang binibisita? Ano plano natin ngayon? Ang boring. Bakit ba kasi nag-sem-break pa? Guys, naalala niyo ba yung biniling guest house ni Daddy sa province? Ay, oo, yung sinabi mo sa akin noon. Correct ka dyan, girl. Gusto niyo ba doon pumunta bukas? Sige. Sige. Tara. Tara! So guys, tumatawag si Daddy. Hello, Dad? Yan po. Pauwi na po. Bye. Guys, tara na. Need ko na umuwi. Nahanap na ako ni Daddy. Sige, ingat. Kita-kits na lang tayo tomorrow. Tomorrow. Alas 2 na madaling araw kasi bibiyahe pa tayo. Bye.
Pa, sama ba kayo? Saan pa? Doon sa may guest house ni Lumilia. Sige, sige. Sige, update mo na lang kami kapag pupunta na tayo. Sige. Tao po, mga kanor. Kayo po pala, ma'am. Pasok po kayo. Masok kayo guys, pila to. Mura lang itong nabili ng family ko nung bata pa ako. Kailangan kasi ng may-ari ng pera kaya binili. Ang creepy naman ng bahay nila, Mia. Ang negative ng vibes. Wala kasing tumatao dito kaya ganito magulo. Ano ba naman yan? Tinatakot nyo na yung sarili nyo. Parang na ba kayo papasin sa bahay? Oo nga eh, parang nakakatakot dito. Napaka-creepy, ha? Nakakatakot na. Pagpasensya nyo na, wala kasing tumatao dito. Mamaya, baka may kumalabit sa paa mo dyan. Para kung namagulo. Nakita ko multo. Uy, kanina ko pa. Ria, Anak ko dyan, no? Ano ulit? Ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. ma'am, nakita kasi multo eh. Hindi. Guys, maglilibot muna kami ni CJ. Sige, bahala kayo. Mia! Mia! Mia, nasan ka ba? Uy! Nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinihintay. Natatakot na ako dito. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Ay, sorry. Natagalan ako. Matakot. Bakit? Mia? Bakit? Hindi niyo ba naalala mga pinagagawa niyo sa akin noon? Hindi ko pa nakakalimutan yon. Hindi ko makakalimutan. Kaya ngayon, ibabawi ko sa inyo ron. Nung ating ginawa na sa akin, mas malala ko pang gagawin sa inyo. Tandaan niyan. Lawan niyo ako nila. Ano ba? Huwag mo talating tulay niyo. Bate, ano po yun, Mang Kanar? Nasaan pati yung iba mong kasama? Yung dalawa po nagdala. Pero po yung dalawa, hindi ko po alam. Ah, ganun ba? Ikaw na ay susunod namin. Mia, andyan ka pala. Tulungan mo ako si Mang Kanor. Hala, si Mang Kanor at si Mia yun. Ba't pinapatay si Kirby? Last man, balik ba yung Mia sa room? Uy, ano yan? May sumigaw. Tama na po, Mang Kanor. Ang ganda naman ng view. Ang layo na ng narating natin bar.
Oo nga par, tara na bumalik. Tara par. Oh, bakit bukas itong gate? Oh, hindi na kayo pumasok dito. Pero tignan pare. Nasaan sila? Oo nga, ba't talang tao? Marinig mo ba yun? Indianas ka. Oo nga, dyan sila. Asa kaya sila? Uy, Manganor, Mia. Mia, kasi mga kaibigan natin. Wala na mga kaibigan nyo. Kayo naman ang isusunod namin. Paralang na, tara! Pare, napatay yata natin. Tara! Tara! Nagawa po namin yun sapagkat tinangka po nila kaming patayin. Kaya po nagawa po namin ng self-defense. At saka nalaman po namin na kami na daw po yung isusunod nila. Tapos nakita po namin pinatay nila yung mga kasama namin. Kaya po namin nagawa yun. Oy, may iba kang mabagyan. Wala. Patingin nga na yung bag mo. Ayan. Tingin nga. Hoy, tigilan niyo yan. Bitawan niyo na siya. Ayos ka lang, Bagar? Okay lang po. Thank you po sa pagtulong. Basta ikaw. Paalam mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naway manahimik ang inyong mga kaluluwa. Nabigyan na namin ng hustisya ang inyong pagkamatay.